Maraming salamat ulit, Eagles, yan, for inviting me, Mentor Ikay and Mentor Mike. Ayan, my name is Sunshine Gonzalez. I'm the founder of Team Endurance. Yes, magto 2 years pa lang ako sa IM. Magto 2 years na ako sa IM kasi di ba pagka more than a year na, inuugat na nga daw yan. Nag-join ako ng September 2023. Ayan. So bago ang IM Worldwide, empleyado din po ako. Yan. Mike, ano na lang ng next slide po. Yan, so 16 years old pa lang po ako nag-work na ako, no? Bida-bida po tayo, nag-Jollibee, nag-Greenwich, yan, service crew po tayo habang nag-aaral ng college. And then after that, 2000, napasok po na po tayo sa Department of, sa DENR, ayan. So, naging government employee din tayo for 2 years. Pero kasi nga, hindi ko nakikita yung growth doon. Parang hindi acceptable sa akin yung culture sa government office. Kaya ang sumunod, nag-OFW po tayo. Nagpunta po tayo sa Dubai, sa UAE. Yan, medyo nagtagal tayo dyan from 2002 to 2007. Dyan ko po nakilala ang aking boyfriend. Ayan. So, dyan din po kami nagpakasal. And then, bumalik ako ng Pilipinas ng 2009 kasi mga nganak ako sa aking second child. Kaya, nagstay muna ako sa Pilipinas. After giving birth, 1 year after giving birth, I decided na sumunod kay husband. Nag-transfer kasi siya sa Singapore. So, sumunod tayo sa Singapore. Nagtrabaho din tayo doon and I landed as sa FNB. Naging manager tayo sa Starbucks sa Singapore. Ayan. And ironically, hindi naman tayo umiinom ng kape, pero doon tayo napapunta. So sabi nga no, hindi natin alam kung saan tayo dadali ng faith natin ano. Ayan, 2 years din ako nag-Singapore. So all in all, 10 years, 10 years tayong naging OFW. And then, kinailangan na mag-for good, umuwi ng Pilipinas dahil mag-aaral na yung aking mga anak, yung aking bunso na babae. Kailangan na niya ng mag-guide talaga sa kanya. No? Yung formative years kasi ng mga bata, it's very important na nandoon yung presence ng kahit isa lang sa mga magulang. So pag uwi ko ng Pilipinas, yan, next slide po tayo, nakakita tayo ng opportunity to become a sales agent. Yan, ahente tayo ng health card, ng lupa, nagbebenta-benta ng mga bahay, ayan. So freelance lang yan. Part-time ko yan ginagawa. Kasi nabobore ako. Alam mo yung sanay kang nagtatrabaho, tapos bigla kang mapapahinto doon sa usual na ginagawa mo. Nakakamiss siya. At saka kasi, di ba pag wala akong sariling perang hinahawakan, parang nakakaawa ka. Yun yung feeling ko sa akin yan personally. Uh, parang hindi ako complete kapag hindi ako productive. Ayan. So, yan yung mga ginawa ko in between nung pag-aalaga sa mga bata. Tapos, yan, pag may free time, nag-aahente. And I enjoyed it kasi marami akong nakikilala. Marami akong nami-meet na iba't ibang personality ng mga tao. Ano? And then, during pandemic, syempre, lahat parang it was a shock for everyone ano na biglang nag-shutdown ang lahat parang no, back to zero. Ang husband ko na-lock siya sa hindi siya nakauwi, nagstay siya sa Singapore during the pandemic. Tapos na-cut yung salary into half. Pero grateful pa rin kasi hindi siya nawalan ng trabaho, no? Nabawasan lang yung sweldo, pero nandoon pa rin siya, nakakapagtrabaho. The sad thing lang is kung dati nakakauwi siya ng every 2 months, every 3 months,
kinailangan niya magstay for 2 years straight sa Singapore. And yun din, malaki yung naging effect sa financial namin. Kasi nga, ang laki ng ibinawas sa salary, ano? And you know naman sa Singapore, napakamahal ng cost of living. So, yung dating niyang sinesend na allowance sa amin, kinailangan niya yung, sabi ko nga, hindi pwedeng siya yung mawawalan doon kasi siya yung mag-isa lang doon. So sabi ko, ano ba yung pwede kong itulong kay husband? Para naman hindi rin ako magipit dito sa Pilipinas kasi I have nasa akin yung dalawang bata. Kailangan meron tayong, emergency fund is very important kapag may mga bata ka. Hindi mo alam kung kailan darating yung magkakasakit ka. You're not praying for it. You do not want to happen. Pero kailangan ready ka. So Girl Scout tayo. Binigyan tayo ni Lord ng wisdom. Sabi ni Lord, okay, mag-ano ka? Online selling ka. Ayan. So, sumunod na yan. Next slide, please. During the height of pandemic, yan po ang ating naging pinagkabisihan, pinagkakitaan, online selling. Lahat po ng nagte-trending na items na kailangan, binenta po natin yan. Hindi po tayo mahihiya kasi wala pong illegal diyan. Hindi po tayo asawa ng kontraktor, hindi po mga nepo babies ang mga anak ko. Ayan, kung alam niyo yung mga nangyayari sa current events natin ngayon, ano. Yung mga tinitinda ko na seasonal, itong yung ham, since 2014, nung nag-for good ako, tinitinda ko na yan every Christmas season. So, naging regular yan. May mga contacts tayo sa Lima, yan, dun sa industrial area ng Lipa. Marami mga companies dyan. So, nagkaroon tayo ng contact dyan. Minsan, ang binabagsak ko dyan, 500 kilos, 700 kilos pag Christmas season. Ipinamimigay ng mga companies sa mga employees. Yan. Tapos remember nung pandemic, grabe yung itinaas ng sibuyas, yung price ng sibuyas, ano, nag-range pa yan sa parang almost 1,000 pesos. Pero sabi ko nga, um, hindi ko kasi ako pag yung nagdedegosyo ako, ina-apply ko yung Chinese way, yung konting tubo lang, pero bulk siya, yung bumabawi tayo sa volume. So nag-source po tayo, naghanap po tayo ng susupply sa atin. So nakarating ako doon sa kadulo-duluhan ng Pilipinas, nakarating tayo. Actually, hindi naman physically, pero nakapag-source tayo from Batanes ng magsusupply sa akin dito sa Batangas. So binabiyahe yan, filtrangko ba? Basta ganun yung mga bus na mga bumabiyahe from north to Manila. Yan, ibinabagsak yan sa akin, napababa ko yung mga supplier ko, yung mga resellers ko. I have around 50 resellers during pandemic. Napababa ko yung price dito I think dito sa Batangas, ano, somehow naka-affect yung pagdadala ko niyan, yung mga sibuyas dito para bumaba siya. Kasi ang dami talaga from different municipalities dito sa Batangas pumipick up doon sa bahay. Sa bahay lang namin yan dito sa Lipa pinipick up. Tapos, di ba, ano nun, nung pandemic, then work from home ang karamihan sa atin. Yan, nag-supply din tayo ng mga office chair, uh, office tables and equipments. Yan. Kung ano yung mga kailangan ng tao sa loob ng bahay nila kasi nga hindi sila makalabas, bawal lumabas sa classroom, di ba? So, doon tayo nag-concentrate. Nagkaroon ako siguro nakita ng Lord, ano, na pinagsisikapan ko talaga siya. Nagkaroon ako ng client na contractor, yan, subcontractor siya ng DPWH. I don't know, basta ako legal ang aking transaction sa kanila. I don't know after
share ko na ng transaction, um, ang dami nilang in-order sa akin. Kasi during the pandemic, binibuild yung mga, nagre-rebuild sila ng mga, nagbe-build sila ng mga new buildings in preparation sa pagbabalik ng mga students sa klase. So, yung mga nakontrata nilang school buildings all over Lipa, sinuplayan din nila yan ng mga office chairs, office table. So, ako yung nagsusupply sa kanila. Nakakuha ako ng contract sila, ng kontrata sa kanila. Nakapag-supply ako ng more than million ang atin pong na-supply sa kanila. So, kumita tayo dyan ng almost a million during pandemic. So, sabi ko nga, napakarunong ng Lord. Napakagaling niya. Siyempre, siya yung architect, 'di ba? Of all na may nawala pero sobra-sobra yung dumarating. So talagang yung aking faith sa kanya mas naging solid, no, nung time ng pandemic. Kasi may sacrifice pero may blessings more than what I've asked for. Ibinigay niya yan sa akin. So hindi lang naman yung money, kundi yung hindi kami nagkasakit ng mga bata during those period. Ang asawa ko hindi rin siya nagkasakit. Uh, yun yung mas pinagpapasalamat ko. And aside from that, kumikita ako, nakakatulong ako sa pamilya kasi nga may mga nawalan ng trabaho. Yan, pag may lumalapit, natutulungan, naabutan ng tulong. Napakasarap sa pakiramdam na yung blessings na ibinigay sa'yo ni Lord, na i-share mo siya, and you become blessing to others. So yun yung pandemic, yun yung talagang chine-cherish ko na siguro sa iba, it was parang hindi maganda yung experience nila. Pero sa akin nga, I lagi ko sinasabi, pandemic is a blessing in disguise for our family. During pandemic, nagpatayo kami ng bahay. So dito na kami nag-stay ngayon sa bahay na naipatayo nung time ng pandemic. Napakabuti ng Lord, 'di ba? Siguro nakikita niya rin talaga yung alam niya talaga kung sino yung nagsusumikap. So binibigay niya talaga lahat ng tools para magawa natin yon. Ayan. And then after pandemic, yan, yung pagsisipag ko kasi meron yan talaga yun. All of us, we work hard, we strive hard because of our deepest why. Yan po ang aking small family na actually I have technically, talagang biologically, I have two kids. Pero dahil pet lover tayo, meron tayong 4 foot children din, ano. So mahilig tayo sa cat. Ayan. Um, yan ang aking small family. I have yung aking eldest, yung aking son. Yan. And he's very bright and we are very proud of my son, ano. Napaka bright niya. Sabi nga, yun daw intelligence ng mga anak, galing daw yan. 70% daw niyan galing sa nanay. And I claim it, no? Kasi scientifically proven yan. I mean, based yan sa science na 70% ng knowledge, ng intelligence ng mga anak galing sa nanay. Oh. And I'm very proud of my children, yung aking youngest. Second year, she's graduating now sa grade 10. Yung aking namang panganay is second year college, UST scholar, Dean's Lister. So ano po ba yung hihingin natin, no, sa Lord? Napaka-bless natin sa mga anak. And my husband nasa Singapore pa rin siya. From time every now and then umuwi siya pag kami pagkakataon. Hindi ang kanyang contract is open. So and anytime pwede siyang umuwi. Hindi man yung matagal na like yung mga nag-i-stay ng 1 month, pero at least every 2 months, 3 months, or kung meron mang holiday sa Singapore, nakaka-uwi siya. Yan, he's free to come home. Ayan, and yan, masaya. Di ba? Unti lang kami, maliit lang na family, pero we are happy. And ang importante, kontento ka sa kung anong ibinibigay sa'yo ng Lord.
na blessings every day. Ayan, Mentor Mike, next po. Ayan, so before IM, ito na yung start actually ng ating journey no sa IM kasi 2019 I met my angel mentor Luis May Malibiran. Yan from Team I Ambassador dito po sa Lipa. Sa parehas po kami ng company na sales agent po kami sa isang HM po company. And then, nag-pandemic na, nawalan kami ng connection. And then, after noon, nung mag-open na ang ating market, yan, nag-meet ulit kaming dalawa. Actually, nasa isang building lang ang IBC Lipa at saka ang aming office. Pero ang IBC Lipa, daan-daanan lang namin yan. Hindi namin siya pinapansin talaga, literal. As in, kasi nasa dulo nga yung yung unit. Ang office naman namin, nasa taas, sa second floor. Katabi ng training room ng IBC. Tapos, yan si Mentor Luisa, hindi ko rin hindi rin kami close niyan kasi dominant kasi to may pagka sabi na hindi ba parang alam mo yung impression na nakreate niya sa akin parang taray naman niya ito ganyan so hindi ako nalapit sa kanya hindi kami masyadong nagchichika-chika pero nung in-approach niya ako sabi niya Mins ganyan 2022 yun na sabi niya Shine baka gusto mong mag-join dito sa bagong negosyong ginagawa ko, ganyan-ganyan. 1 year niya akong kinukulit, no? 1 year. Nag-start siya ng August 2022, napasagot niya ako September 2023. Di ba? Hindi po hard to get si Mentor Shine. 1 taon. Pero sabi ko nga, siguro kung nag-start ako ng mas maaga tayo nagka-resulta. Pero everything happens for a reason. Siguro ito yung tamang time, nung yung tamang time, 2023, para mag-join ako sa IM Worldwide. Ito po yung may hawak-hawak pa ng paper bag. Diyan niya binigay sa akin yung first na products ko na in-order sa kanya. Yan, nag-meet kami sa Robinson's Place, di ba? That was August. Tapos diniscuss niya na sa akin yung business and sabi ko, ako ay magsisilver ako kasi yun lang ang kaya ko. Diba? Hindi naman kasi ako networker. More on sa trading ako. Sabi ko, parang hindi ko naman kayang gawin yan. Hindi, may shine. Sabi niya, kayang-kaya mo to. Marami kang connection, marami kang contact, marami kang ganyan. Tapos, pag uwi ko, sabi ko, wala naman, sabi ko, nakaalat ko lang talaga is for silver. Tapos sabi niya, I will help you. Tapos sabi ko, nagpray ako that night nung pag-uwi ko. Sabi ko, Lord, if this is for me, bigyan mo ako ng sign na, dalhin mo sa akin yung mga tao. Pwede mo po ba akong ilapit doon sa mga tao na makakapagbigay sa akin ng enlightenment ng ganyan. So ngayon, nung after a week noon, sabi sa akin nalaman ko si Mentor Mylene, sinusupplyan na rin pala niya ng products. Pero hindi sinasabi sa akin ni Mentor Mylene. Tapos sabi niya, Mias, mag-join ako sa IM. Sabi niya gano'n. Ganun ba? Tapos sabi niya, oo, silver package. Sabi ko, ako din yung silver package. Tapos yun, kinausap na kami ni Mentor Luisa. Sabi niya, I will help you. I will help you na hindi ka po pwedeng mag-silver lang. Sabi niya gano'n, magaling ka, may shine, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, bakit yung ibang tao naniniwala sa akin? Bakit hindi ako maniniwala? Tapos sa sarili ko, ngayon sabi ko, okay, sige, mag-jade ako. So tinulungan niya ako mag-jade. Nangyari, ipon jade siya. Nagbenta muna ako sa retail. So naibenta ko yung jade package ng 1 month. Kaya September 2023, first meeting namin may binigay niya sa akin yung product is August. September 2023, na i-jade package ako ni Mentor Luisa. Ibenta ko yon 200 boxes, tapos ni-register niya ako. So talaga kaya napaka-grateful ko dito sa aking angel mentor
naniwala siya sa akin, and yung paniwala niya sa akin, pinanghawakan ko yun, kaya ginawa ko yung, that's when I started doing the business. Yan. So, under tayo ng Ambassador, and Team Faith, and ng Team Productive. So, ito yung, for a few months, ito yung ginagawa ko. Yan, benta-benta, yan, dyan natin nabuo yung Jade Package. Ayan, magpapaship, nagpo-post lang po ako sa Facebook, wala po akong ads, but just ang gamit ko lang po talaga yung personal profile ko and marketplace, at saka yun pong aking GC sa aking mga resellers ng mga online resellers ko. Yan lang po yung ginamit ko para mabuo ko po yung Jade Package. Ayan, so nag-start na tayong ginagawa natin ang business. Next slide po. Ayan. And then, slowly, inaral natin yung paano ba natin ma-execute ng tama, paano ba tayo makaka-penetrate talaga doon sa business. Ayan, nag-attend tayo ng training, regular yan, every Saturday. Yan, as much as possible, hindi ako talaga makakamiss ng training. Nagsha-shadow ako sa mga presentation ni Mentor Luisa. Tapos, ayan, nag-a-attend din po, naiimbitahan din po mag-share sa Zoom. Ayan, from other teams sa cross-lines natin. Tapos, ano rin kami, nag-outside, nagmamanila din po kami. So, nagkakanda kami ng talk sa mga barangay. Dumating kami dun sa point na gano'n, dadali namin yung team, ibababa kami sa barangay, magto-talk kami doon kung meron mga event, magpapasingit kami ng talk. Yan. Tapos yan, hanggang may nagtitiwala na cross lines, invite tayo na maging speaker. Tapos yan, hanggang dun sa IBC na, nagte-training na po tayo. Kailangan lang talaga na mabaon tayo sa training para mas maintindihan natin yung gawin yung negosyo. Mas ma-represent natin ng tama ang ating company, mas ma-present natin ng tama at with integrity yung ating mga produkto. Yan. Next slide po. So yan, bukod doon, nag-a-attend din tayo sa mga events. Yan, napaka-importante na umattend tayo sa mga events, ma-associate natin yung sarili natin sa mga top mentors, sa mga diamonds. Ayan, hindi ko pinapalagpas yan kapag may event. Nagpapapicture talaga tayo sa mga diamond, sa mga top mentors. Ina-attract talaga natin na maging ganun tayo, katulad nila, kasi doon din naman talaga tayo pupunta. Yun naman talaga din yung ating goal, 'di ba, maging present natin, maging yung present nila is maging future, yung future natin ay yung present nila. So yan, papapicture tayo sa mga kita naman ninyo, yan, ang mentor Kat, yan, nag-attend tayo ng ISO, yan, ng mentor May, tapos yung mga meeting, after the event, magmamam kami, ito with Ambassador dito sa my right side, yan. Tapos dito naman with the Diamond Mentors, Mentor Raf and Mentor Kay from IBC Pampanga. Yan, and Mentor Jess. Yan, talagang sila yung mga tinitingala natin. Sila yung mga role models natin. And especially, meron akong favorite na Diamond mentor. Ayan, alam yan, Mentor Ika and Mentor Mike. Ayan, very, very, napakalaki ng impact sa akin ng ating pong top mentor, Diamond mentor, Mentor Ikay. Malalaman nyo later on sa akin as we go through the slides. Next po, men. Yan, so attend din tayo ng team day, yan, kasama ang team, lumuluwas po kami. Kasi iba yung iba yung energy talaga pag kasama mo yung mother team, 'di ba? Kayo nararamdaman nyo din. Sino yung nakakaramdam ng gano'n na mas tumataas yung energy,
Yan, patype nga po ng 1 kung present pa. Aba, ang dami na natin, ano? Meron na po tayong 30 million participants. Yan, amazing morning po sa mga hindi sa mga ano po, no? Sa mga kakapasok lang, mga mens. So, ito po yan, ang ating Team Fierce. Nag-Fierce Day po tayo, tapos attend tayo ng Blast Day sa head office. Yan, ginagawa natin yan. Kung kaya ng schedule, gawin po natin yan kasi lagi po tayong didikit sa apoy para hindi po tayo, para para po tayo magdire-diretso, no? Wag po tayo, hindi po lalamlam yung ating fire. Kailangan lagi yan kumukulo. Lagi tayo dapat active. Ayan. So, sino po ba sa atin dito ang naniniwala sa power of declaration? Kasi ito yung lagi kong sineshare actually kapag ano, pagka nag-share, may sharing na ganito. Kasi ito talaga yung pinaniniwalaan ko. You know, alam niyo yung, di ba, God create, through God's word, He created the world, yung itong mundong ginagalawan natin ngayon. Ano? So, the power of declaration. Sino po ang naniniwala dyan? Type 2 naman po, mga mens. Kailangan makita ko marami, ha? Ayan. So, type 2 tayo dyan. Eto kasi, bukod sa dati ko na talaga siyang pinaniniwalaan, yan, nung nakilala ko ang ang Diamond Mentor na to, mas pinanghawakan ko to. Yan, the power of declaration. Declarations produce and hold great power. They can set a vision for our lives. Naniniwala po ba kayo, mga mens, na kung ano yung namumutawi sa mga labi ninyo, yan yung pumapasok sa isip natin at yan din po yung ginagawa ng katawan natin. Naniniwala po kaya dyan? Next slide po, Mentor Mike. Ayan, Mensa, wala akong utang sa'yo, ha? Ayan. Kaya sabi ko kanina, napakalaki ng impact sa akin ng Diamond Mentor Ikay dahil dito, it all started here. Yan. In 2023, November, nag-training ang Mentor Ikay sa IBC. Yan. That was the first time na nag-attend ako ng training. Kasi nag-join nga ako, di ba, September, tapos nag-ano muna ako, benta-benta muna ako. Hindi ako agad kasi ang goal ko is kailangan 1 month maubos ko yung Jade package na yan, maibenta ko yung Jade package na yan. And nagawa ko naman siya. So yan, during yung training na yan, napaka-memorable sa akin. Yan. Dito ko rin nakilala ang very inspiring na Mentor Maricel Santos. Yan. Napaka-inspiring ng kanyang story. Naiyak nga ako sa story niya nung kasi iyakin ako eh. Mas naiiyak ako sa mga true story na sharing kaysa doon sa mga K-drama. Sa totoo lang, malakas ang dating sa akin ng mga inspiring stories ng mga taong nakakasalamuha ko. So, ayan pa ang Mentor Mike, di ba? Nakaupo pa siya doon sa harapan, doon sa picture, ayan. During this presentation, during this training, nagpa-declare ang Mentor Ikay. Ayan, sinong gustong mag-declare dito? Come forward and write yung mga ginugol nyo sa whiteboard, yan. So, I was one of the participants. Yan ang inilagay ko sa rank, first car, depth 3, and team. Ayan, remember, November ito, Pagdating ng January 24, Sapphire Elite Executive po tayo. Diba? Ang galing! Grabe talaga yan. So, dineclare natin, and it happened. Siyempre, tinrabaho naman po natin yan. Yan. And I know yung big part doon is yung dineclare mo siya, pinaniwalaan mo na kaya mong gawin, kaya sumunod yung katawan. 'Di ba? You take action. Kaya nangyari yan. And with all God's grace po yan. Ano po? January 2024, yan, nabigyan tayo ng
incentive. So pag nag-hit tayo ng rank, mga mens, no, hindi lang yung rank yung nai-hit natin. May iba tayong, may iba pang kasama dyan. Yan yung perks ng pag-hit ng rank. Nakaka-hit ka rin ng incentive. So, umpisa pa lang, i-goal mo na yan na mag-rank up ka. Napaka-importante yan. Kasi, diyan ka, unang-una, ibig sabihin, pag nag-rank up ka, nakaka-build ka ng team. Diba? Naduduplicate ka. That's one of the reasons kaya ka nag-rank up. Kasi nagkakaroon ka na ng grupo. Ano? And nakikilian, napapalapit ka nakakasama ka sa mga awarding, sa mga incentive. Nabigyan tayo ng incentive ng Team I Ambassador, courtesy of Mentor Fritz and Mentor Cory. Nakasama namin sa buffet lunch ang Mentor Jessa and Mentor Marlon. Ayan, may certificate pa tayo. Tapos ang ating dashboard nakalagay na Sapphire Elite Executive ka na. O, di ba, meron ka pang bato, di ba? Ito yung legal na bato, ha? Di ba? That na mapaproud ka talaga, di ba? Ayan. So, next po tayo, Vince. And then, ayan. Pagdating ng 2024, nailabas na po natin yung ating first car. Yan. And, tanyo naman, ha, dalawa na doon sa aking dineclare, nangyari na, ano, di ba? Tapos, in a span of 6 months yan. So, dalawang major achievements na masasabi natin sa first year ng ating paggawa ng negosyo na na-unlock na natin yan. Ayan, thank you, Lord. Lahat naman yan ay biyaya galing sa ating Panginoon. Maraming salamat. And then, next slide po tayo, Mr. Mike. Ito na naman, after ilang months, Mentor Ikay na naman. Ayan, 'di ba? So, ano ba yung after nito naman, October 16, na meron tayong online Zoom training with Mentor Ikay. So sabi ko, ay, ang galing. Sabi ko, gusto ko, nakita ko kasi yung pinost na ni Mentor Diane, ano, sabi niya ang ating guest speaker is Mentor Ikay. So ako naman, pabibo, mens, ako mag-host. Sabi ko, ako po mag-host. Kasi gusto kong i-share gusto kong i-share, isingit ko talaga siya na gusto talaga siya iyabang na, miss, nangyari yung gano'n, nangyari yung aking dineclare during the time na nag-training ka. Yan. So, pero before, October 16, may training kami sa IBC. Pinag-declare. Actually, ako yung nag-training nito. Nagpa-declare ako. So, yan, Mentor Luisa, yung ating isa pang mentor, Mentor Lolit, Mentor Maylene, at ako, nag-declare kami. Sinulat ko yan. Ruby, 2 million, team leaders, movers, yan. Yan ang aking declaration. October 16. Ako ang host, present ang Mentor Ikay dyan sa tapos, ang diniscuss ni Mentor Ikay is setting goals. So, ayan, di ba? Parang nag-aalay ng mga stars kasi, next slide po tayo. Pagdating, after 3 days, October 20, ayan, ang ating history, 7th anniversary, I won. I was one of the winners of 1 million pesos sa raffle ng IM Worldwide. Ayan, di ba? So, yung 2 million ko, may 1 million, 1 million na lang, di ba? Ayan. Binigay ka agad ni Lord after 3 days kasi nag-declare din. Di ba? Kasi sabi ni Mentor Ikay, okay, let's all pray, ganyan-ganyan. Ipag-pray natin na may manalo sa team ninyo, ganyan. Oh, di ba? Pinakinggan na naman ni Lord. Meron tayong 1 million during the event. Ang masaya, kasama ko yung mga anak ko when I was called one of the winners, diba? So yung mga anak ko, na-inspire din sila. They were crying, Mommy, ang galing, you won 1 million. Ganyan, is it true? Ganyan, ganyan. Tumawag agad yung anak ko sa kanyang daddy. Daddy, si Mommy nanalo, ganyan, 1 million. Hindi makapaniwala si husband. Diba? So yan, tinawag tayo sa stage. Mall of Asia Arena lang naman, di ba? Nakakakaba. Di ba? Doon ka, tatawagin ka sa dami-dami ng tao.
Di ba? Napakagaling ng Lord. Sa dami-dami ng nando doon, present doon, pero isa tayo. Di ba? Kasi minanifest natin, dineclare natin sa puso natin na mangyayari yun. We prayed before we went to the event. Tapos, wala lang naman. Tapos sabi ko, bago nga ako actually bago tawagin yung pangalan ko, naidlip na ako, naidlip na ako noon eh. Pero sabi ko napakabuti ng Lord talaga sa akin, sa pamilya ko. Kasi hindi ko alam what have I done para mangyari yung mga ganyang mga ganitong achievements or matatawag natin na ito mga milestone sa buhay ko. And then yan, so very nakaka ano ng feeling. So sabi ko nga hindi ko ma-explain. Pero 1 million is 1 million ha. Hindi man po siya napalagay sa aking dashboard. Pero di ba nasagot yung aking declaration. Sabi ko 2 million. Sabi ng Lord, hindi ka pa ready sa 2 million. 1 million muna ang ibibigay ko sa'yo. Ayan. So tapos niyan, so this after 3 days ha. Tapos next slide po. Yan. So uh, October, November, yan, may mga achieve. Ito na po yung mga na-achieve natin, ganyan. Naging awardan po tayo October 2024 sa Rising Star sa Peers. Yan. Tapos po may mga certificate. Tapos sa IBC Batangas, excuse me, awardan tayo as one of the top direct sellers. Ito, nag-hit na rin po tayo ng mga bonuses. Tapos, come November, may awarding po kami ng Team I Ambassador. Ayan, yung mga nag-car achiever, ayan, yung mga nag-rank up, may awarding po kami. This was, I think, November 2025, yan, if I'm not mistaken. Yan sa hindi, sa sa SMX, yan, sa Taguig, ayan. Tapos, next comments, pagdating ng December 1, Ruby Executive na po tayo. Di ba? Ang galing lang. Nakakatuwa. Di ba? Trinabaho. So, yung pagsisikap mo, meron laging katapat. Binibiyayaan ka ni Lord every time na nagsusumikap ka. So, yan, syempre, tawag dito, with all God's grace, lahat ng achievements na yan, hindi natin pwedeng ialis sa equation ang Lord. Yung magko-continue ka, i-continue mo lang kung anong ginagawa mo. Just enjoy what we do dito sa ating pong negosyo, sa ating company. And makikita nyo, lahat yan magbubunga. Hindi man ibigay sa inyo sa oras na inyong hinihingi, pero kapag ready na talaga kayo, ibibigay yan sa inyo ng Lord. So, sa pag-hit ko ng rank, again, lumalaki yung team. Next slide po. Yan. So, yun pa, like I said kanina, mag-hit kayo ng rank kasi hindi lang yung rank ang mahihit ninyo. Kasama niyan yung incentives. Tuhog yan. Nung nag-hit ng Ruby, na-qualify din doon sa shopping money incentive ng ating company. So, na-hit natin yung 100,000. Diba? Nag-rank up ka na, nakahit ka pa, ano pa yung what else will ang yung ihihilingin pa. Tapos bukod pa yung incentive from the mother team. So meron din pa cash incentive ang Mentor Dayan, Team Faith. Ang Mentor Luisa, later on, first quarter ng 2025, hindi ko na nailagay dito, nagpa-travel incentive siya, kasama tayo sa Singapore travel incentive ng team. 'Di ba? Dahil na-hit natin itong Ruby rank na 'to. So 'yun, 'di ba? Bawat effort mo tinatapatan, 'di ba? Sa ibang company may makikita ba kayong mga ganyan, mens? Mga mens kahit lalo na sa government, hindi naman I'm not against employment. I don't have anything against any offices, kung government man yan or private man yan. Pero what I'm saying is, dito sa I Am Worldwide,
lahat ng paghihirap mo, lahat ng pagod mo, matatapatan, tinatapatan, and you are being recognized every time na meron kang achievement. Tama po ba ako, Mes? Mga Mes, pakitype nga po kung agree kayo sa akin. Pakitype po dyan. Ayan. Kung nakikinig pa ang lahat, kung gising na gising pa ang lahat, tingnan nga natin yan. So, agree daw po. Comment ka yan. Tapos, yes, yan. Tama po, di ba? Dito lang tayo sa I Am Worldwide na makakakita. Kasi nga, di ba, kahit nga hindi na natin trinabaho, nabibiyayaan pa rin tayo because we have this system, di ba, na nagpa-passive tayo. Kahit, yun kasi naman talaga yung goal natin eh. Like ako, yun talaga yung goal ko, magkaroon ako ng passive income. Kasi, sino bang ayaw na wala akong ginagawa, tapos kumikita ka na lang, pumapasok na lang sa bank account mo, di ba? Na, kung dati mag-isa ako, ngayon may kasama na tayo. Ayan, di ba? Dahil nga naghihit tayo ng rank, lumalaki ang ating, dumadami ang ating nakakasama. Pero actually, during the first few months or the first year na nagbi-build ako, may struggle, may challenge kasi dahil OFW ako, matagal ako doon, may nakabuild tayo ng connection doon, mga contacts. Sila yung mga una kong tinap. Pero ang hirap pala na malayo yung malayo yung mga taong binibuild, mga binibuild mo. Kasi yung proximity talaga is a big factor. Uh, Meron ako sa Saudi, meron ako sa UAE, meron ako sa US, meron ako sa Canada, meron ako sa Singapore. 'Di ba? Ang hirap tapos yung time difference. Hindi ko alam kung paano ko sila pagtatagpo-tagpuin. Iba yung galawan. Hindi siya synchronized pagka malalayo. So, sabi ko ano ba yung pwede kong ano bang tama kong gawin. And then nung nagpunta kami doon sa nag-house tour kami sa bahay ni Mentor Marlon. Tinanong ko siya, Mins, ano po yung advice mo? Kasi ganito, ganito, ganyan. Nagkakaroon ako ng challenge dahil malalayo yung mga direct ko sa akin. So, paano po ba yung gagawin? Sabi niya sa akin, you apply the spiral, yung spiral effect nga. Mag-start ka dun sa inner, palabas. Ang nangyari kasi sa akin, nasa labas muna. So, ganun talaga siguro, di ba? Trial and error. So, hindi nag-work yon. So, iniba natin. Nag-start ako sa loob. Although may mga napa-pay na ako ng mga warm market, pero kasi iba pa rin talaga yung nakakausap mo ng personal, nakakasama mo, yung mga taong binibuild mo, 'di ba? Kasi iba yung interaction pagka may yung face to face kaysa yung malalayo. Mas ramdam ba yung mas ramdam yung taong kausap mo yung kung ano yung gusto mong kung ano yung sincerity mo yon natulungan siya na i-build siya nasama siya sa negosyong ginagawa mo na mag-grow din siya katulad ng gusto mong mangyari sa sarili mo. So yan, na may mga nakakasama na tayo. Ito, from last event namin, ng Fire Up, kasama ko yung eto, mother team, tapos kasama ko yung aking mga members from Laguna. Yung nasa gitna naman, ito event naman yan namin sa Ambassador. Ang kasama ko dito yung mga members ko from Quezon City. And hindi lang yan. Nasasama ko na rin yung mga anak ko sa event. Kasi natuwa sila nung nanalo ako. So, nasasama ko na sila. And yung isang anak ko, nasa YEP na rin siya. And Sapphire Elite Executive na rin siya. Yan. Yung aking bunso, 15 years old. Yan. Isa lang naging direct ko. Ito hindi naman to malaki, no? Hindi na, sa mga nagsisimula, like ako, ano na rin sa akin to, achievement na rin siya sa akin. Kasi last August, 'di ba, siguro hindi lang naman ako, marami naman sa atin na nagsasabi pero kasi hindi ako naniniwala doon yung ghost month. Hindi talaga ako naniniwala diyan. Kasi ang pinaniniwalaan ko lang kung ano yung binibigay ng Lord. Yan. So, pero
I think everyone, no, nakaramdam niyan na medyo tumumal ang negosyo, ganyan-ganyan. So, nagkaroon lang ako ng isang direct nung August last month. Tapos, itong direct ko na to, nakita niya lang ako sa page ng IBC Batangas. Naghahanap siya ng, gusto niyang kumonek sa sa leader na makakatulong sa kanya gumawa ng negosyo. So nahanap niya ako doon dahil we show up every time na tat, na may magre-request sa atin na i-request tayo na maging speaker, maging ano. So dahil doon nakita ako ng direct ko na to. Nahanap niya ako doon sa page ng IBC. Tapos, sa akin, ganyan. Tapos, gusto daw niya yung negosyo kasi yung mga anak niya gusto daw niya may maipamana siyang negosyo. So, nag-strategize kami. Siya lang ang naging direct ko noong August. Tapos, ibinagsak ko sa kanya yung unang sapphire kung kaya. Diba? Na-meet ko siya August 2. August 9, August 6, ibinaba. I think August 5. Nagkausap kami August 2, then August 5, parang ibinaba yung memo ng promo. Then, August 6, minessage ko siya. Sabi ko, may promo po. Ganyan, ganyan, ganyan. Ito yung best time. Ano ninyo, kung meron kayong mga nakausap na before, pwede nyo silang balikan. Ganyan. Kasi, inaaral niya muna yung business. Online na rin siya. Nanonood na rin siya sa YouTube. May mga pinapollow na rin siya na mentor. Kaya lang, hindi pa siya decided kasi gusto niya daw ang makuha niyang upline is yung matutulungan siya. So ngayon, pagdating nung August 9, nag-attend sila ng training, OTS, 2 gold package, sakto doon sa promo. And then meron OTS yung basta ang na-pay in namin ng August 9. Actually, August 7, nag-pay in sila ng 6. Then August 9, nag-pay in ng nag-sapphire itong aking direct na to. Siya lang ang direct ko ng August, tapos nag-sapphire siya. So, meron na siyang mga nakausap na siya prior niya kung makakonect siya sa akin. Kaya, nung ibinagsak ko sa kanya sabi ko sa kanya, kung gusto mo pong mag-start sa negosyo na to na in high spirit, kailangan gusto niyo pong I want you to rank up, sabi ko sa kanya, para meron kang resulta po agad na ipapakita sa mga itotok mo. So yun, pero meron na pala siyang mga naitok kasi meron na siyang idea how to do the business and how important rank up is. Kaya nung sinabi ko sa kanya mag-rank up, he took the challenge. Nag-rank up. Isa lang siya, pero ang kinita natin, oh, 'di ba? Passive yan kasi yung linya na niya yung gumalaw dyan. Wala akong ginalaw. 'Di ba? Ang galing lang na hanap ka ng hanap, pero kasi ako talaga I pray. Nagpe-pray ako na sana ang mapapunta sa akin yung mga tamang tao, yung maiintindihan ako, yung open yung kanilang pag-iisip na they will not take my words against me kung meron man ako mga sinasuggest sa kanila. So, yan mga mens, patunay yan na meron talagang time para kahit na isa lang yung iyong makausap, pero pwede niya yung kanyang ability na mapalaki yung grupo mo is possible. Siya na yung magpapalaki ng grupo mo, 'di ba? Kung tamang tao yung makakausap mo and kung tama yung ibabagsak mo sa kanya, no? And everything everything lahat ng yan ay syempre galing yan sa Lord. Hindi naman
yung knowledge na sinishare mo sa bawat tao na kakausap mo, hindi mo yan pwedeng sabihin na, akin lang yan, kasi ako nag-aral, lahat yan ibinabalik natin sa Panginoon, kasi sa Kanya naman talaga galing lahat yan. Agree ba tayo dyan mga mens? Yan. Isa lang, pero eto siya, di ba? Sa akin na housewife, napakalaking achievement niya na ito, achievement naman talaga siya matatawag kasi meron ba sa panahon ngayon na housewife na kung hindi nagsisipag, may kikita ba ng ganyan? 'Di ba? Maliit lang siya compare sa kinikita ng mga top mentors natin. Pero syempre, dadating din tayo doon. 'Di ba? Sa tamang panahon, kikitain din natin yung magkakaroon din tayo ng mga ganong figures. Pagsisikapan muna natin. So ngayon, ito pa lang yung katapat ng effort ko. 'Di ba? Sabi ni Lord, ayan yung katapat ng effort mo. And always be grateful no matter what. Maliit, malaki ang kinikita mo, pumapasok sa dashboard mo, be grateful. Kung wala, stay grateful. Kasi yung gratefulness sa heart natin, it will come a long way. Marami tayong as we go sa ating journey, 'di ba? Marami tayong mamimit na mga tao, hindi blessing ng money, hindi lang sa money tayo maging grateful, doon sa mga lesson na yung mga learnings na nakukuha natin sa mga taong nakakasalamuhan natin. Yan. So, yan ay dapat din natin ipagpasalamat and we should be grateful. 'Di ba? Na yung mga wisdom ng iba't ibang tao nakakasalamuhan natin, i-absorb natin yung alam niyo kung ano yung sa tingin ninyong makakabuti sa inyo, i-absorb niyo siya para i-apply natin sa negosyo. Yan. Kasi importante, oo nga, nakakausap natin sila, may natututunan tayo, pero hindi naman natin ina-apply. So, we should take action. Lagi. Di ba? Kung ano yung natutunan, i-apply para meron kang resulta. Ano po? And the next po yan, Mens? Yan ay konti lang yan, ha? Hindi ko yan, pero yan. Siyempre, lahat tayo naniniwala, uh, na everything happens for a reason dahil sa Panginoon. Lahat yan ay inaalaw niya kung ano man yung nangyayari sa'yo. It can be good or bad, pero always take it positively kasi walang ipinangako ang Panginoon na ipapahamak ka niya. Ang lagi lang niya ang nakalagay nga sa atin, Jeremiah 29:11, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not harm you, plans to give you hope and a future. So, meron tayong mga dadaan challenges, pero at the end of it, meron pinapangako ang pangako ng Panginoon ay meron tayong magandang kinabukasan. Hindi niya tayo hahayaang mapahamak. Siguro may mga challenges tayong pagdadaanan dahil para maging mas matatag tayo, mas malakas tayong harapin kung ano man yung mga darating pa mga challenges sa buhay natin. And for that, always be grateful. Yun po yun lagi nating tatandaan. Lagi nating ibabalik sa Panginoon lahat ng biyaya, yan, kasi lahat naman talaga yan ay galing sa Kanya. And with that, I would like to end my sharing. Sana po, meron po kayong napulot kahit papano, meron po tayong may take away sa ating pong naging journey. Marami na yata akong excess na yata ako ng time. Ayan. Pero na-enjoy ko po mag-share sa inyo mga mens. Maraming salamat po. Mentor Ikay, thank you so much po sa tiwala. No? What is the most challenging part of building your network and how did you overcome it? Yun ba? Thank you for that wonderful question. Di ba? Pang-Miss Universe yan. Yeah. Yun, actually, nabanggit ko na siya kanina, no? Ang challenge sa akin talaga yung mga meron akong yung mga direct call from different places, yung malalayo, from abroad. Kasi, lalo na iba-iba kasi nga yung time difference kasi, umaga sa kanila, gabi dito, umaga sa kanila. Tapos may work sila, hindi sila makapag-online. So, ang hirap, it's very challenging na pag
pagsamasamahin sila sa isang ganitong meeting. Kasi syempre naiintindihan natin yung mga OFWs natin. They go there to work, di ba? Yung after ng work nila, gusto na lang yung magpahinga, di ba? So, tapos yung biggest challenge sa akin. Kaya nga, naghanap ako yung may mga tawag dito, yung may mga downlines, yung may mga leaders abroad, kung paano nila ginagawa. So sabi ko, tapos yung pang isa pa, yung pang mga leaders ko abroad, they're not so ready. Kasi syempre, 'di ba? Kailangan ready rin sila na gawin yung negosyo para mas committed sila. Ayun, kaya sabi ko nga, um, mag-aano muna ako, sa inner circle muna ako masisimula. Which yun naman in-advise sa akin ni Mentor Marlon. Mag-start ka sa inner palabas. Kasi mag-aano na yan, magkakaroon na yan ng effect. Pagka magsimula ka sa inner, na-build mo yung inner mo, yan na yon, meron ng magkaka-effect na yan, palabas na yan, palaki na yung circle mo. So doon ako nag-concentrate na yung inner market muna, dito muna sa Philippines, sa local market muna tayo nag-concentrate para makabuild po tayo. Yun. Tapos, ang question po ng mentor ang question po, may isang ako nabasa kay mentor, yan, Mentor Ikay, sabi po, ay, paano ko po kapag nag-market ngayon and ano po magpapayo sa nagigit ng rank up. Ayan. Actually po, wala po akong TikTok, wala po akong Shopee, wala akong online account maliban sa Facebook. Yan. Hindi po ako nag-a-ads. Yan. Ang akin po kasing mentor, Luisa, ang akin po angel mentor, she's a traditional business owner, although nagme-network na rin talaga siya before. Ang kanyang pinapractice is traditional networking, tao-tao. Pinupuntahan niya talaga sa bahay. Yan. Nakikipag-appointment talaga siya. Or minsan, niraransak niya na lang, walang uninvited guest, pupunta doon. Basta ayan, tapos itutok, ganyan. Ganon. Tapos, ah, ang pinaka-online, ano ko lang po, parang ads. Yun, although meron akong page, may page po ako, pero hindi po ako nag-ads. Post lang siya talaga ng mga events na ina-attenan, tapos yung mga activities na ginagawa sa IM, at saka sa team, pinupost lang yan. And nakaka-attract naman siya. So pagka merong mga nagko-comment, nag-comment na sa post ko, kumo-connect na ako. Ganun ang ginagawa ko. Like dito, just show up. Kapag merong mga activities ang company, punta ka lang, tapos maraming pag nag-post ka, may mga be consistent sa pagpo-post. 3 to 4 times a day mag-post ka, nakikita yan. So si Meta, 'di ba, yung algorithm nga na tinatawag, pagka regular, consistent ka nagpo-post, ikaw lagi ang lumalabas sa news feed, ikaw lagi tapos ikaw lagi yung priority pagka nadedetect ka sa algorithm ng Meta, di ikaw ang priority. So, yung consistency talaga napaka importante niyan. Whether it's in social media or yung personal, yung face-to-face. Katulad noon, 'di ba? Dahil nag-a-attend ako sa training, nagiging speaker ako sa training, nai-post tayo ng IBC. Hindi ko naman kakilala from Laguna, tapos nakita niya ako. O, diba, sabi siguro ni Lord, eto, kailangan nito, mukhang pera to, dito ka mag-member. Ganyan, diba? Dito ka mag-member, ganyan. O, so, nakakonect siya sa akin. Hindi ko siya kakilala at all. Diba? So, maging visible tayo, always show up, no matter what. Kasi, tapos, yun naman sa pagbe-build, syempre, magkakanda ka lagi ng activity for the team. 'Di ba? Kausapin mo sila, ilatag mo sa kanila,
kung ano yung goal ng team. Magpa-set ka ng goal sa bawat isa, no? Make sure na yung mga team members mo, mga leaders mo, meron silang short-term goal. Like yung natutunan ko yung kay Mentor Ikay, yung set goals. May short-term, may long-term, di ba? So 1 to 3 months, short-term goal, 3 to 6 months, anong goal mo? Kailangan every month or every quarter, meron kang na-achieve. Hindi po pwedeng nag-set ka lang ng goal, kailangan goal getter ka rin, di ba? So you have to take action. Kung meron kang sinet na goal or yung may pinaset kang goal sa team, you have to take action and you have to monitor them. Oh, kumusta na yung ano mo, di ba? Nag-set ka ng goal, na-reach mo ba yung goal mo, di ba? So, kukunik ka palagi sa member. Yung keeping, it's very important, ano, kasi lagi katulad kami sa productive, regular kami yan, consistent magchismisan. Pero, hindi chismisan ng buhay na may buhay. Pero kasama na rin naman yun. Ano, pero more on sa negosyo, di ba? Mag-strategize, di ba? Kaya tahimik lang, pero pero nakakapaglabas ng resulta. Ano, hindi mo naman kailangan, sa akin kasi is, like ako yung taong may kusa, maging yung proactive, na napaka-swerte ko lang kasi yung mga dumating na leader sa akin, proactive din sila. Hindi ko kailangan i-push, ano, yung suggestion ko, they take it positively. So, yun, ganun po. Always connect. Wag po nating, wag yung kung kailan lang may kailangan ka sa mga leaders or kung kailangan ka lang sa mga mentor, may kailangan ka sa mentor mo, doon ka lang po connect sa kanya. Keep the line of communication open palagi, yan. And always be available and yun nga, always show up no matter what. Yun.